Hi guys! Welcome to Ate Kay TV. Let's pray. Thank you so much for this day that you have given us. Thank you for this word that you have prepared for us. I pray na tumimo ito at mailagay ito sa aming isipan at puso. Salamat po sa kabutihan niyo aming Panginoong Hesukristo. In Jesus' name we pray. Amen. So we're gonna talk about Proverbs 28:6. Sabi niya, "Better is the poor that walketh in his uprightness than he that is perverse in his ways, though he be rich." Mas mabuti pa hirap ka pero kilala mo ang Diyos at lumalakad ka sa tama kaysa mayaman ka nga kaso puro mali naman yung ginagawa mo. Parang hirap maging mahirap. Na-realize ko na si Lord yung kinakapitan ng mga mahihirap. Si Lord yung kanilang sandalan, si Lord yung kanilang hinahanap-hanap palagi sapagkat alam nila na yun lang yung meron sila. Gusto ng ating Panginoon na unahin natin siya palagi sa ating buhay at na magdepende sa Kanya. Kasi hindi naman lahat, pero madalas sa mga mayaman, they trust sa kung anong meron sila. Will know their worth based on the material things that they have or any properties, businesses, or kinikita nila sa buong isang taon. Yun yung worth nila, yung kayamanan nila. And they just trust in their treasures. They just trust in what they have. They don't trust in the Lord. Kakalimutan nila ang totoong foundation ng ating buhay ay si Lord lamang at hindi yung ating mga sarili. I wanna encourage you guys, okay lang na wala sa akin ng lahat. Basta mayroon akong Kristo sa puso ko, buhay ko. It's all okay because God is with me. I wanna be content in what God has given me in a way na syempre gusto ko pa rin lumago, gusto ko pa rin yumaman para matulungan yung church, para matulungan yung mga kailangan, yung future children ko. It's not like your main goal. It's not like the reason why you are living. Sabi nga ng Panginoon, di ba, lumayo ka sa pagpapayaman kasi doon nagsisimula lahat ng kasalanan. Yes, you want to be rich, but you wanna be rich with the Lord. Mas mabuti pang mahirap na lang ako nang merong Kristo kaysa naman ako nang wala akong Kristo. Parang, super mahirap yung buhay na wala si God. Always choose to be kind. Always choose words. Always choose to be good. Iwasan natin yung giging masama. Iwasan natin magsinungaling, iwasan natin na mangupit, magnakaw, iwasan natin na magchismis, gumawa ng chismis, iwasan natin yung lahat ng mga bagay na yan na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kasi hindi naman siya nagtatangi ng mahirap o mayaman eh. Hindi naman siya nakatingin. Ang pinakatinitingnan ng Panginoon is yung puso talaga natin. Kung totoo tayong naglilingkod sa Kanya. Kung totoo tayong honor natin siya sa ating mga buhay. Don't mock the poor or don't ever be jealous or angry towards the rich. I think God is also teaching us to respect everyone. Na wag mong matuhin ng espesyal yung mga mayayaman dahil mayaman sila and irespeto mo sila, paupuin mo sila sa magandang upuan. Tapos kapag mahirap lang, binabaliwala lang, ganyan, di mo papansinin, tapos ayaw mong kausapin, ganyan. Si Lord yung magtatanggol sa kanila. Saan mo din matuto na hindi tumingin dun sa antas ng isang tao bago mo siya irespeto. Kailangan mong irespeto lahat talaga ng tao. Medyo nalalayo na ba ako? Whether you have something or whether you don't have anything in this world, the most important is you have a relationship with the Lord. Yun lang po. God bless and Ate Kate out. See you tomorrow!